Dito yung bahay ng boss namin. I-invite niya kami. Hindi ko alam kung birthday ba. Nandito ako ngayon sa Fishport. Kasama natin yung mga kababayan natin nagtatrabaho dito. Fisherman. Binigyan tayo ng isda dito. Ang daming stock. Yung anak ko mga kababayan, tulog pa siya, antok pa siya. Hindi talaga siya makagising. Hello Amaya. Ngayon papunta kami ng trabaho. Yatid ko po yung anak ko. Antok pa siya mga kababayan. Ayan o. Pumipikit pa siya. Nandito kami ngayon mga kababayan sa isang area. Dito yung bahay ng boss namin. I-invite niya kami. Hindi ko alam kung birthday ba. Ito pa yung lugar dito, mga apartment dito. Ayan. Idala kaming pansit. Tapos nag-snow na dito yung bundok. Oh. Ayan. Ito yung boss namin dati sa tinatrabuhan namin. Mahulog ka Maya. In-invite niya kami mga kabayan sa kanyang bahay. Ito pa yung kwan dito, mga damo-damo. Tara, mga damo. Ha? Ay, binaksan na. Pasok na. Nandito kami ngayon sa bahay ng boss ko mga kabayan. Ito yung anak ko, nagdididi. Tapos yung anak ko naglaro. Ano yan, Cham? Tingnan mo na dali. Ligo. Hilig pala yung boss ko nito. Ayan, nagbibuild siya nito. Ayan, parang mga building. Ayan, engineering siguro itong boss ko. Ayan, ayan, mahilig siya nito. Ayan. Ayan, marami siya. Mga ligo yung uso sa kanila mga kabayan. Ligo. Tapos ito yung view niya dito. Ayan. Ayan, yung mga bahay dyan mga bayan. May nag-snow na dito. Spaceship. What is this, sir? International Space Station. International Space Station. Ito yung service. That is Discovery, the moon ferry. And that one is Saturn 5, the rocket that took the people to the moon for the first time in something. This is the one they use? They use for the moon landing. The US? Yeah, that's the US. Okay. Alam niya pala ito. Ganda ng view dito. Bundok nagkuhan. Snow. Ayan, pauwi na kami mga kabayan. Ang ganda po dito ng view. Ayan, ito po yung view dito sa apartment ng boss ko. Ayan. Ganda ng view dito. Wala, tahimik lang dito. Walay nila ba murag may aninipot oh. Pagka December niyan, puro ilaw na naman dito, Christmas light. Christmas light, Christmas light. Malapit na yung December. Good morning mga kabayan. Ngayon papunta kami ng trabaho. Ihatid ko po yung anak ko. Antok pa siya mga kabayan. Ayan o. Pumipikit pa siya. Pero kailangan namin siyang ihatid dahil para makapagtrabaho kami. Ihatid ko sila misis dahil malamig ngayon mga kabayan. Stroller. Nandyan. Kunin ko. Ayan. Kunin ko muna yung stroller mga kabayan. Ito na po yung itsura ngayon oh. Nag-snow na talaga siya. Ayan. Dahil sa lamig. Ayan po. So, umpisa na po talaga ng winter. Kukunin ko po yung stroller ni Mrs. Kasi ilalagay ko sa sasakyan. Dahil mauna silang uuwi mamaya. Alas 3. Ako naman alas 5. So, pagka umaga mga kabayan, pag umaga yung pasok ni Mrs. Hinahatid ko siya. Dahil yung kuwan niya, doon lang naman sa unahan mga kabayan. Ito po yung stroller niya oh. Takpan na ng yelo. So plano na namin na lilipat ng bahay kasi mahirap yung pag-akyat dyan sa itaas. Yung bahay namin sa itaas pa. Tapos si Mrs. nahirapan din sa bata. Madulas at delikado din mga kabayan. Hatid ko po yung Mrs. ko at sa anak ko. Yung anak ko mga kabayan oh, tulog pa siya, antok pa siya. Hindi talaga siya makagising. Hello Amaya. Ang sarap pa sana ng tulog niya pero kailangan namin siyang ihatid dahil para makapagtrabaho kami. Day naman ngayon, sige na. Friday kasi ngayon. Friday. Yan. Boss, wala ka ha? Wala na work ha? Dito kasi sa Greenland mga kabayan, kahit months pa yung mga bata, kailangan mo silang ihatid sa kindergarten or daycare mga kabayan. Hindi naman sila mag-aaral doon. Ang gagawin kasi nila doon, para may mag-alaga sa kanila, magbantay. Tapos kami makapagtrabaho. So hindi madala ng wiper yung kuha natin, windshield. Kailangan natin kuskusin. Papa, oh? Snow?
Ito yung hirap sa sasakyan mga kabayan. Babalutan siya ng yelo tapos parang nagmumoy siya. Hindi mo masyado makita. Kailangan kasi nito painitin muna. Parang hindi natin makita yung daan. Ayan, medyo madulas-dulas na siya dahil snow na talaga. Mamaya, are you okay? Bilhin pa kita kong baby roll. Wala sa hindi pero niya eh. Timpla lang ko ka. Uka-uka na. Parang hindi ko makita na. Hirap mo kita ito. Saan ito? Nay lang. Oo. Ayaw kagliko. Nya na. Mahulog ta. Na. Hindi ko siya buksan. Na. Hindi ko makita. Baby wipes na karon oh. Ang imong moist. Pagdar ito. Para alam ang gali. Hinay-hinay ha. May tao. Dapat mo sidak-sidak ka muna. Ano mo sidak-sidak? Na ano? Ayan, nandito na kami mga kabayan. Dito sa tinatrabaho ni Mrs. Yung daanan natin, oh, puti na. Snow na talaga siya. Ayan, si Amaya. Okay. Baliktad pang sapatos niya. Dahil sa pagmamadali. Bye-bye. Ingat. Oh, see. Good morning. Ito na po yung itsura ng site namin ngayon mga kabayan. Yung puti na po siya. Dahil sa snow. Kunti pa lang ito mga kabayan dahil kakaumpisa pa lang. Yan. Ito po yung tinatrabuan namin. Building na yan. Ayan, ganito po. Ready for occupant na po to. Good morning! Ang trabaho na yung mga tao dito maaga pa lang. Ito po, ganito po yung design ng material sa labas. Ayan, ipakita ko sa inyo mga kabayan dito yung paano ginagawa yung bahay dito sa Greenland. Ito, napansin nyo ito. Mga styrofoam ito. Yung parang iced cheese siya. So bakit may ganyan? Ilalapag kasi yan sa baba. Kasi simento ito mga kabayan. Pag wala itong ganito, magmo-moist ito. Tapos malamig. So bago nila sisimentuhin ng tapal sa itaas, lagyan muna nila nito. So ang nangyari, ayan po siya. Ayan o. Kita nyo yan o. Dalawang patong yan mga kabayan na styro. Tapos nilagyan siya sa taas na para siyang rubber. Kasi dyan, sisimentuhin sa itaas. Medyo manipis lang yung simento niyan. Para hindi talaga siya makabayan mag-moist. Kasi yung simento mag-moist yan. So ganyan yung paggawa dito ng mga bahay no, sa flooring. Tapos ito may mga heater na po ito. Ito heater po ito. Yan itong pipe. Ito po yung labasan niya. Yan. Nalagyan yan dito ng heater. Kada bintana may heater yan mga kabayan. No? Tsaka yung kapal nito. Siguro mahaba ito mga kabayan. Mga 40 cm or 50 siguro. Para hindi talaga papasok yung lamig. At saka mayroon siyang blue. Kita nyo yung blue na yan. Yan po yung parang kuha niya. Para hindi siya mag-moist, hindi tatagos yung tubig. Ito po yung nilalagay nila, itong blue, pangharang. At saka yung hangin din, hindi siya makapasok. Tapos may insulation siya ng ganito. Ayan po, itong puti. Ayan, insulation po ito. Ayan, halos dubli-dubli yan, insulation mga kabayan. May insulation dito. Dito sa loob, insulation din. So, ganyan dito. So, napakahirap mga kabayan gagawa ng mga bahay dito. Kasi ito sa atin sa Pilipinas mga kabayan, no? Ay pwede na po ito pinturahan. Ayan, pinturahan na po yan. Ito. Dito, hindi po pwedeng pinturahan diretso kasi lalagyan pa yan siya ng mga gypsum board. Tapos sa loob, insulation. Tapos ito, tiles na sa atin to diretso. Dito, lagyan mo pa ng yan, styrofoam. Ito na po yung natapos na isang kwarto mga kabayan. Ito na po. Tapos, pagkatapos ng ganito, bali bubuhusan ito ng flooring na medyo manipis siya. Yung kuwan din siya, parang simento din siya mga kabayan, pero manipis lang. Tapos doon na po, tatapalan din siya ng final na floor, yung wood tiles po. Tawag na floor tiles. Pero kuwan siya, kahoy siya mga kabayan, ilalapag dito. Ayan. Ayan, nandito tayo sa rooftop mga kabayan, no? Ito na po yung pinakataas. Ito na yung kuwan talaga, bubong. Ayan po yung mga natapos na, ayan. So ito mga kabayan, nilagyan nila ng blue dahil ito daw para sa pag may ulan daw natutulo mga kabayan, no? Hindi daw siya didiretso, hindi tatagos, kundi didiretso sa gilid. Yan, hinarangan na din nila ng mga insulation. Ito po, insulation po yan. Yan, grabe paggagawa mga kabayan, no?
Yan, hanggang doon. Ayan, puro insulation niya mga kabayan para hindi talaga siya malamig. Ayun o, ang kapal ng insulation. Ito po. Insulation po ito. Yan. Bali ito mga kahoy, ito na yung pagkabitan ng cover nila mga kabayan. O yung ceiling. Ito po. Yan, puro kahoy lang to. Walang metal dito mga kabayan. Tapos, kuha na to, plastic. Yan po. Ayan. Ayan mga kabayan, nandito ako sa kinamisis. Kasi kumuha sila ng bagay dyan sa loob. Let's go na, let's go. Walk na, walk. Ayan. Punta kami dun sa unahan mga kabayan. No? Ito na po. Nag-snow kanina pero natunaw lang. Ayan, medyo warm na naman. Nasa 0 degrees or 1 degree Celsius siguro. Jesus? Where's Jesus? Where's Jesus? Tata? Okay. We're going. Okay, we're going na. Ayan, punta na kami mga kabayan. Lakad-lakad muna kami kasi wala pang snow. Hindi pa sobrang lamig talaga. Ang ingay ng dalawa. Anak ko. Ang asawa ko. Ang ganda ng bato dito. Sa gilid. Oras natin dito mga kabayan ay nasa alas 5 na po ng hapon. Kasi alas 5 po yung out ko. Maipit ka dyan. Sakyan mo na Alas 4 ang out namin. Yung sa asawa ko alas 4 yung out. Tapos ito may mga display dito na mga damit oh. Pero mahal to yung mga kabayan. Tapos sarado na siya. Maaga kasi sila nagsasara dito. Ayan. So samahan nyo kami. Kasi labas yung mga bata kaya. Dito yung kuan mga kabayan, yung anak mo. Pag magtrabaho kayo dapat iiwan mo sila sa kindergarten or daycare para makapagtrabaho kayo dalawa mag-asawa. Siyempre hindi din madali mga kabayan kasi si Axel gigising ka ng maaga. Tapos yung anak mo din, damay din ito. Yung anak mo na maliit, damay din, gigising din sa maaga. Kahit pagod siya mga kabayan, anaantok pa siya, kailangan mo siyang bihisan. Sa bahay lang siya, hindi naman pwede. Okay lang sana kung kaya yung sahod natin sa no? Mas makaipon kasi kung dalawa kayo magtrabaho. Ito po yung bangko dito, Greenland Bank. Ayan. Ayaw, Richam ha? May mga tao pa na lumalabas. Walking every day. Ito po yung kalsada natin basa dahil yung snow kanina umulan na tunaw lang. Dahil hindi pa sobrang lamig. Dapat nasa minus degree mga kabayan yung lamig para mabuo yung snow at hindi siya matunaw. Pero nag-umpisa na po yung winter dito dahil nagpalit na po ng winter tire. Kaya ayun, matagal-tagal na naman yung summer mga kabayan, no? Next year na naman yung summer. Umpisa pa naman ng May or June. Ito lang yung daanan dito sa city mga kabayan, kung saan walang may dumadaan ng mga sasakyan kasi nandito kami sa may gitna. Yung daanan kasi ng sasakyan doon sa kabila. Ay mga kabayan, punta kami dun sa Filipino restaurant kasi kakain kami. Medyo nagugutom na din. Katatapos lang kasi ng trabaho namin. Minsan mga kabayan, wala na kaming time magluto. Pagod na din. Tapos may mga anak pa kami. Medyo mahirap na din mga kabayan pag dalawa kayong nagtatrabaho tapos wala kayong oras magluto. So kain muna kami dito. Minsan na naman kami kumakain kapag may time kami mga kabayan. Kaya pa ng katawan namin maglakad. Naglakad lang kasi kami. Ito po yung mall dito, nag-iisang mall. Ito po yung anak ko, hindi na bike yung gamit niya, scooter na. Ito po yung view natin, yung langit, medyo makapal-kapal na naman yung ulap, parang bubuhos yung snow. Nandito na ako sa anak ko mga kabayan. Ito po yung mga cabinet niya dito, lagayan ng damit. Siya lang po magtatanggal ng kanyang sapatos kasi nasanay na siya. At siya lang din po ito nagbibihis. You know how to wear your jacket? You know? Okay, remove your shoes ha. Siya lang po magtatanggal niyan kasi nasanay na siya mga kabayan. Yan. Kaya niya ito. Bihis niya ito sarili niya. We're going home? Kamaya? Okay. Mami Ayo. Mami Ayo is there. We're going together. Okay, very good Amaya. Alam niya na mga kabayan ang tanggal. Tapos magsuot nitong jacket. Yan, ito po mga kabinet na dito. Yan po yung picture niya. Yan.
Faster. Okay. Dito ako ngayon sa Fishport. Yan, kasama natin yung mga kababayan natin nagtatrabaho dito sa Kwan. Ito po yung barko nila. Fisherman. Ilang oras yung biyahe nyo sa Kwan yan? 2 oras. 2 oras. Yan, ito yung trabaho nila dito. Ito, binigyan tayo ng isda dito. Ang daming stock. Yan. So, salamat sa mga kababayan natin, no? Hindi din biro dito maglayag, oh. Kasi yung ice, hindi ba nagigilo yung ice, oh, Kwan? Nagilo na. Paano yung pag nagigilo? Biyahe pa rin kayo? Grabe, no? May icebreaker yan? Oh, may icebreaker. Yan po yung barko nila, oh. Napakarami ditong barko, oh. Ilan kayo nagtatrabaho dyan? Pero 5 Pinoy. 5 Pinoy. 5 Pinoy, isa. Sabi, no? Bali, magluluto tayo ngayon na redfish na ginataan. Lalagyan natin ng kalabasa. Nakaraan pa naman kami yan. May mga followers tayo sa ating Facebook page tapos sa YouTube channel na mga fisherman. So first time ko dito makarinig na may mga babayan pala tayo dito na nagtatrabaho bilang isang fisherman. Tapos may mga huli silang isda, mga kabayan. Yung isda pala nun, mga kabayan, hindi lahat na class E talaga. Mayroon pala yung classify nila, class E, class B. Ayan. Yung mga class B ata, mga kabayan, yun yung mga parang sa kulay lang. Hindi naman siya sira. Pinipili nila. So binigyan nila tayo. Ay, pakita ko sa inyo dito yung binigay sa atin, ha. Ito po yung rep namin. Common lang to dito, mga yung rep namin. Tapos may kuwan dito katabi na labahan at saka dryer. Ipakita ko sa inyo yung binigay sa atin. Bali, 6 na piraso itong binigay nila, mga kabayan, no? Ang dami. So nakaluto na kami ng 1 piraso kahapon. Ayan po, ito po yung redfish. Ayan. So binigay nila sa atin kasi sabi nila tinatapon lang daw ito doon sa barko nila kapag hindi daw pasok sa kuwan nila, sa standard. Siguro may kulay talaga yan sila na tinitingnan or size, kung ano ba yung paggaya sa tuna, mga kabayan, gaya sa Jensen, tinutusok mo na sa loob kung pulang-pula ba yung laman. So ito po, ano kaya yung tawag nito, mga kabayan, no, sa atin sa Pilipinas. Ayan. So comment daw kayo kung anong tawag nito. So ito yung lutuin natin. Ayan, marami pa yan, mga kabayan. Nandyan sa plastic. 6 na piraso to ito. Ito naka-plastic binigay sa atin. Ayan po. Ayan. So ito pa nga, oh. Hinati ni Mrs. pala ito. Ayan, ito na lang yung hinati ni Mrs. Kasi hindi naubos. Isang piraso kasi ito. Napakalaki, mga kabayan. Kaya niluto namin kahapon. Tapos ito may sobra. Ito na lang yung lutuin natin. Ayun. Bali, pinrito ko lang muna itong ating redfish, mga kabayan. Ito po yung redfish natin. Tapos ito yung gata natin. Sa lata lang. Tapos ito na po yung naluto. Ito po yung iba. Hindi pa na ako. Okay kasi, mga kabayan, malambot yung karne pala. Tapos yung asawa ko tsaka anak ko nakatulog dahil sa pagod. Ang labas natin. Ipakita ko sa inyo yung labas, ha. Ayan, ito po. So alas 7 na po dito ng gabi. Maliwanag pa rin siya. Hindi pa kasi winter talaga. Yan, lutuin ko ito, mga kabayan. Haluan ko siya ng kalabasa. Ito po yung kalabasa natin, oh. Ito, mga kabayan, oh. Bali, malambot na po itong kalabasa natin, yung laman niya. So ngayon, lagay na natin itong ating redfish po. Para kompleto na po siya. Ang kulang na lang nito yung dahon. Yung pichay lang yung available natin. Ayan. Napakasarap nito mamaya, mga kabayan. Ang daming sabaw, yung gata. Ayan, ulam na yung redfish. Antayin na lang natin. Ayun. Si Mrs. na magtimpla, mga kabayan. Kasi alam niyo yung mga timpla dito. Nilagyan niya ng yan yung Chinese pichay. Yan po yung final. Yan, napakasarap yan. Grabe yung gata, mga kabayan. Presko yan lahat. Pati yung isda. Ayan, may kain na tayo. So ito na po yung ulam natin, mga kabayan, no? Isda po, kalabasa, tapos mayroon siyang Chinese pichay. Kain po tayo. Inuna ko muna yung anak ko kasi nagising na siya kanina, mga kabayan. Ayan, pagkagising niya, papakainin muna natin siya. Ayan po. Ayan, unahin ko muna yung anak ko bago ako, mga kabayan, bago kami ng misis ko. Ayan, kain po tayo. Yung kalabasa, mga kabayan, sinubukan ko. Kuwan siya, malagkit siya. Pero yung balak hindi mo siya makain dahil matigas din po. Malagkit nun.
Yung balatang di mo makain kasi matigas. Parang plastic.